What's up mga kahasang? Welcome back to my channel. At ayun, no, for today's video, kamustahin naman natin itong ating binibreed na ploughorn. At kung saan 10 araw na sila magkasama dyan, pero bakit wala pa rin nangyayari sa inyo? Naiinip na ako sa inyo. So ayun, no, mahigit 1 buwan na nung huling nangitlog itong ating ploughorn na to. Ngayon wala pa ring eggs, tinitignan ko nga. At yung ating female, kapansin-pansin na meron siyang poke knot sa ulo ko. Siguro nagkagatan to, no? Kasi hindi naman safe talaga na iwanan silang magkasama. Pero yun, wala namang malalang damage doon sa ating mga isda. So napansin ko rin na madumi yung tubig, so kailangan natin i-water change to. At baka pag winater change natin, mas ma-induce sila na mag-breed. So tuturuan ko na rin yung mga hindi marunong mag-water change dyan, yung mga baguhan natin fish keeper dyan. Unang-una, importante malaman nyo na hindi pwedeng i-water change yan ng 100% kasi mawawala yung mga beneficial bacteria dyan sa tubig. Tapos yun, kung mag-water change kayo, bumili kayo ng siphon na pang aquarium. Pwede rin naman yung mga hose, pero mas maganda yung may pump na, kasi yung higop-higop pa kayo dyan, malasahan nyo pa yung tubig ng inyong aquarium. So unang-unang ginagawa ko, pag mag-water change ako is sinasiphon ko muna yung mga visible na dumi, yung mga poop, kung ano mang meron dyan sa tubig, yung mga malalaking echas na yan. So yan muna isa-siphon natin. Wala akong ibang ginagalaw muna dyan, kundi isa-siphon ko muna yung mga nakikita kong mga dumi. Kasi ang mangyayari dyan, pag hinalaw nyo agad dyan, magluluto ang sa tubig at hindi natin malaman kung saan mapupunta yung iba dyan, Ito naman, ginagawa ko to pag yung mga filtration kasi nagamit ko is yung sponge filter. Pero kung ang gamit nyo naman is overhead filter, yung may mga sump, hindi naman gantong kadumi talaga ang inyong aquarium. So ayan, siphon muna natin yung mga nakikita natin. At bago natin punasan yung may mga part kasi to na merong mga mga lumot-lumot, so nagiging slimy ng konti yung yung glass. So kailangan din nating scrub yan ng sponge. Gumagamit ako ng sponge yung pang hugas ng plato. So yan, pag medyo makapal yung natin, yung nararamdaman ko slime, ginagamit ko yung medyo magaspang na part ng sponge. Pero kung wala naman akong nararamdamang mga matitigas na nakadikit sa ating aquarium, ang ginagamit ko naman yung malambot na sponge. So yun, minsan kahit hindi natin nakikita, may mga mararamdaman kayong medyo slimy na kung ano man dyan sa aquarium natin. Kaya kailangan talaga natin din kuskusin ng ating sponge. So after nun, maglulutangan na naman yung mga dumi dyan at isa-siphon ulit natin yan. Itong ginagawa ko ngayon, 50% water change ang gagawin ko para medyo malaki yung volume. Sagad na yun guys, kung mag-water change kayo ng aquarium, sagad na yung 50% yung papalitan nyo. So usually ang dapat pagpapalit, mga 30% lang ng tubig ang binabawas dyan. Dahil pag nabigla yung mga isda nyo na yan at mawala yung mga good beneficial bacteria doon sa tubig, magugulat yan at maninibago sila at pwede silang magkasakit at mamatay. So ayun, dinadagdagan ko ng tap water, itong ating gamit na tubig is galing sa tap water, pero yung water source kasi namin dito is deep well yan, so wala masyadong chlorine yan, kaya okay lang, pero doon sa iba, depende yan sa lugar. Yung iba kasi malakas ang chlorine, so pag mga ganon, kailangan maglagay kayo ng ng dechlorinator, or kung tawagan nila anti-chlorine. So ayan, malinis na yung ating aquarium. Di pa masyadong malinaw yan, pero ayan, nagpoop na naman kayo agad. Ano ba naman yan, kakalinis ko lang, dapat kanina pa kayo dumumi. So ayan, bantay-bantayan muna natin itong ating binibreed na ploughorn. At di ko alam kung kailan sila mangingitlog, kasi ang tagal na nila magkasama, halos 10 days na sila magkasama dyan, hindi pa rin siya nangingitlog. Na usually naman mga 1 week or less than a week nangingitlog yan. Ngayon hindi ko alam kung bakit. So update ko na lang kayo kung sakali mangitlog itong ating binibreed. At so yun mga kasang, nandito naman tayo sa likod ngayon, kung saan tinitignan ko rin yung ating pair ng ploughorn dito. So itong ating SRD, na-breed ko siya last month. So nung katapusan nung June
ito na nga yung mga anak nila. So itong mga fry na to, ganito ang itsura ng fry na 1 month old. So yung iba dyan medyo mas malalaki pa dyan ng konti lang, pero halos maliit pa talaga ang 1 month old. So pag magbebenta talaga ng ng Plowhorn fry, 2 months old ang pinakabata na nire-release talaga yan. So kahit pakainin nyo yan ng ng Tubipex, medyo maliit pa rin yan. Ito medyo mabagal talaga. Aminado naman ako medyo mabagal ang paglaki nito kasi pellets na lang ang pinapakain ko dyan dahil wala akong makuha na ng Tubipex at no choice din naman ako. So ganyan kalaki. Yung sa iba medyo mas malalaki kasi nga Tubipex ang pinapakain, pero hindi pa rin talaga marirelease pag mga 1 month old. So ito yung ating SRD at i-breed na natin yan ulit dito sa ating female dito na SX Max. Yan yung X-Max natin. Hindi ko alam kung ready to breed na to, pero 1 month na yung nakalipas nung huli siya ng itlog. So pwede na nating isubukan yan, no? At yun, medyo linisin muna natin yung kanya aquarium dahil nalinisan ko yung isa kanina. Ito naisipan ko na rin linisan bago natin. Hindi pa natin pagsasamahin to guys kasi possible mag-away pa yan. So unang ginagawa ko talaga pag magbe-breed ng Plowhorn, nilalagyan ko ng divider, no? Pinagsasama natin sa isang aquarium na naka-divider para masanay sila na nakakitaan sila dyan. Pero bago ang lahat, syempre dapat malinis muna yung ating tubig, pero magdudumi pa rin naman yan bago mangitlog. Hindi natin masasabi, minsan kasi 2-3 araw mangingitlog na agad, minsan naman inaabot ng 2 weeks bago mangitlog yan. So mas mabuti yung handa ka at nalinis mo na. So kung sakaling dumumi man ito, linisan ulit natin siguro next week. Pag hindi sila nangitlog hanggang next week, water change ulit natin yan. So ganun kasimple lang naman mag-breed ng Plowhorn, no? Hindi mo makokontrol yan, pero kung alam mo kung kailan sila huling nag-breed o kung kailan huling nangitlog yung female, mas magiging madali. So yun na nga, dahil kiluskus ko, naglutangan na naman ang mga echas nitong ating mga Plowhorn na kanina wala naman. So kailangan natin i-siphon ulit yan syempre. So ito nga, sinasabi ko sa inyo, bumili kayo ng siphon, hindi yung gagamitin nyo yung mga hose. Pwede naman bumili, 100 pesos lang yung talagang aquarium siphon. At pump lang yan, hindi nyo na kailangan higupin yung baka mahigop nyo pa yung tubig. Dahil ko nakita ganun pa rin ginagawa nila, pero ito bibili ka lang 100 lang, batitipirin mo pa, diba? Ganun talaga pag nag-alaga ka na isda, kailangan gastos ka rin dyan, hindi pwedeng laging libre. Kailangan ready ka gumastos kasi itong aquarium hobby talaga may konting gastos din talaga yan, pero hindi naman palagi. So yun, sa siphon ko lang yung dumi, siguro mga 10% lang o 20% lang ang ibabawas ko sa tubig na to. Tapos papalitan lang ulit natin bago ko i-aayos yung pagbibrida natin nung ating mga Plowhorn. So dito nga nilagay ko yung male nung nakaraan. So teritoryo na to ng male. Pag nilagyan kong divider yan, magagalit yan doon sa female kasi pumunta siya doon sa teritoryo ng male Pero siguro mga ilang araw magiging okay din yan. Alright, dagdagan lang natin ng konting tubig yan. Kung mapapansin nyo guys, napaka-konti lang ng kinuha ko, siguro ilang tabo lang itong naibawas natin dito. Dahil hindi naman ganun kadumi yung ating yung ating tank. Kung makikita nyo, diretso gripo yan guys. Yan, Hindi ko na kailangan ng anti-chlorine dito sa amin kasi wala namang chlorine yung tubig dito. Sure naman ako doon dahil matagal na naman ako nandito at alam ko naman yung tubig niyan. Never ko talaga nakita naamoy yan na may chlorine. So safe talaga sa isda. So yun, tingin ko okay na to. At lagyan na natin yung divider. Ayan ang divider para sa ating Plowhorn female. Ayoko kasing ilagay agad. Minsan ginagawa ko, dinadiretso ko na yung female agad. Pag hindi kasi nag-away yan, pwedeng hindi na natin paghiwalayin kagaya ng isang pares na natin nandun sa harapan. Pero ito kasing male na to, kawawa to pag nakagato ng ating female. Dahil kung makikita nyo, napakalaki ng cock niyan. Pag kinagat yan, mansanas na kinagatan yan. Kawawa naman. So yun, dahil wala yung yung paitlogan natin, ito muna gagamitin ko yung tiles. Pwede rin naman yan yung paitlogan ng Plowhorn natin. Gusto rin nila mag-itlog dyan kasi yung pag ginamit nyo yung medyo magaspang na part, dumidikit din talaga yung mga eggs ng ating Plowhorn. So kunin na natin yung ating female. Yan, medyo mahirap lang. Hirap talaga pag mag-isa ka nagbo-vlog kasi
Inuhuli mo pa yung isda. Kaya hindi ko na makita. So isang buwan na nga after nung after nitong mga itlog last month na nag-success nga tayo sa breeding niya noong nakaraan. So itong pares na to, ito yung HB14 natin. Ang ganda talaga ng female na to. HB14 fry ang ilalabas ko yung mga anak nito. So gawa na tayo ng batch 2 no. Kung makakatsamba tayo, gawan tayo agad ng batch 2. Hindi ko na hihintayin na magkaroon pa ng sample yan. Dahil tingin ko okay naman yung lalabas dyan. At hindi naman pangit yung mga jeans na ginamit natin. So tignan natin kung masusundan itong HB14 batch 1 natin. So itong HB14 batch 1, September ko pa i-release yan. Pero gagawa na tayo ulit ng isa pang batch kung saswertihin tayo. So ayun lang no guys. Sana may natutunan kayo sa video na to, at sa mga di pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking channel, alright? At ayun, maraming salamat sa mga nanood. Peace out!